Hi guys, ito pala yung paano mag-payment via GCash kay Converts. Ayan po, punta po kayo sa apps ng GCash nyo. May makikita kayo dyang bill. Yung bills na yon, yung may bilog na pula. Yan, i-click nyo po yan. Yan, tapos next po yan ay yung pag-click nyo ng bills, meron kayong next nyan. Ayan po. Pagkatapos nyo i-click yung bills, next lalabas nun is may makikita naman kayong cable internet. Ayan o, yung may bilog na pula. Ayan. Click nyo po yan. Ang next po niyan ay, ayan na. Diba? Na-click nyo na yung cable and internet. Ayun. Dito mo, may lalabas dyan lahat. Ayan. I-roll up nyo lang. Yan, itaas nyo lang na yan. Hahanapin nyo po yung Converts ICT. Ayun, yung bilog na pula na yan. Ayan. Yun. Tapos next nyan. Ayun, na-click nyo na yung Converts ICT. Ayan ang lalabas. Meron dyang amount. Merong account number 13 digits. Tapos account name. Tapos email. Ayun. Kung magkano yung plan na na-apply nyo, halimbawa plan 1.5. So, gusto nyo lang ibabayaran nyo po is 1.5 lang. Huwag nyo po muna isama yung installation fee. Halimbawa, naka-staggered po kayo, hindi po kayo outright. Ayan, 1.5. Pwede naman 1.5. Pwede rin 1.625. Pero yung 125 na yon, pag 1.5 lang ibabayad nyo dyan, may isama yung 125 dun sa prorated bill na yung araw lang po na i-consume nyo. Pwede naman po. Ayun. Tapos, ingat tayo sa account number. Kailangan yung account number. Na-confirm nyo sa agent na ito ba yung tamang account number. Wag po kayong, meron po kasing mga canceled na account number na nagkamali ng pangalan or nagkamali ng, basta mayroong nagkamali doon na halimbawa sa apelyido nyo or sa name nyo po or sa date of birth o mga ganun-ganun. Kailangan confirm po muna sa agent bago payment para sure po tayo. Sabi nyo kay agent, tama po ba yung account number na babayaran namin? Baka magka-problema po kami. Ganun-ganun po. Tapos yung account number na yon, kailangan i-confirm nyo din doon sa email nyo na tama rin. Para sure po tayo. Ayun. Meron naman kayo may receive na via sa Gmail at saka sa text. Meron din po yung reference number. Kailangang tugma rin po yung reference number na yon. At saka 13 digits account number. Ayun. Meron po kayo, kailangan yung Gmail account nyo po active dahil dyan po magbibiling si yung nasa application nyo po. Kailangan pong active yung Gmail account nyo po. Ayun. Tapos account name, kung sino po yung account name na nag-a-apply sa application, yun din pong isusulat dyan. Ayun po. Tapos, kailangan yung isa, dalawa, tatlo. Yung apat na yun, kailangan yung apat na check na yun, kailangan masasagutan nyo po. At saka, yung next. Ayun. Ayan na guys. Ayun o, nilagyan ko siya. Sample lang po yung 1.5 na yan ha. Halimbawa plan 1.5 nyo pong napili nyo na plan. So, hindi nyo ginawang 1.625 dahil ayaw nyo po munang isama yung installation fee. Ayan, pwede naman. Ayan po. Para doon na po may isama yung 125 sa prorated bill. Ayun. Yan ang sample ng account number. 13 digits po yan. Yan. 168, blah, 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 blah. Tapos account name. Yan, sample lang po yan. Pati yung email, sample lang po yan. Ganyan po yung email, yan. Kung anong nasa application nyo pong apply, yun din po susundan nyo. Para po, once nag-payment kayo dito, so meron po yung confirmation doon sa email nyo po. Ayun. Tapos next. May tips ako sa inyo ha. Diba nag-next na po kayo? Kailangan wag nyong kalimutan screenshot po yung mga lahat ng resibo. Para po yun po ay nagpapatunay na bayad na po kayo. Kasi halimbawa po, kung may problema po kayo sa account nyo po, bayad na kayo, bakit kayo naputulan? So, meron kayong ipapakita. Ayun. So, wag nyong kalimutan mag-screenshot palagi tuwing nagpi-payment.
Ayan, pag nag-next yan, screenshot nyo kaagad. Ayun, huwag nyo pong kalimutan, kailangan may hawak po kayong resibo. Pwede nyo isi-send kay agent, pwede nyo i-save nyo po sa cellphone nyo lang po. Ayun, para po nagpapatunay na bayad na po talaga kayo. Halimbawa, pag hingad kayo ng resibo, ayun, ito po. Para makikita nyo rin po kung tama rin yung account number na binabayaran nyo. Ayan. Ayan na, yan na yung option for payment via GCash. Ayan, para may ano na kayo idea kung paano. So, wag nyo talagang kalimutan na screenshot po palagi tuwing payment. Maliit man na amount o malaki, screenshot po. So, tuwing payment pala, halimbawa may cents kayo, mas mabuti pang masobra kaysa makulang dahil sa centavos na kulang, meron pong nawala ng internet. Na-disconnect po siya. Temporary disconnect lang po yun po. Halimbawa, pag nabayaran nyo na po, matik din po yan magkaka-internet. Yes po, i-off nyo lang yung modem for 5 minutes. Then, i-on nyo po balik. Then, maka-internet na kayo. Yan lang po. Thank you.